Bago tayo magpatuloy sa mga bago po sa aking channel, pwedeng paki-like and subscribe na rin po sa channel na ito at pakipindot ng notification bell. Maraming salamat po. I think she's cute sleeping on my arms. I'm so happy that we did it now. Our lovemaking is more than satisfying with this performance. I hope she finds my performance that way also. I did my best anyway. I smirk. Nakarating din ako agad sa Manor. Umakyat na kami sa aming silid at nadatan ko na lang doon si Blaze na natutulog na. Itinabi ko na roon ang asawa ko. I go to our bathroom, took a clean towel and basin with water para lalong malinisan ang asawa ko. Maranang natutulog ang mag-ina ko. Just looking at them made me realize how lucky I am with my lovely, kind, and very genuine wife. To my smart, wise, and cute son, hindi ko na alam kung ano pang mahihiling ko when both of them completed me. Humiga na ako sa tabi nila, pareho silang kinumutan dahil malamig na ang simoy ng hangin. Kahit walang aircon dito, the climate here on province was unexpectedly cold. Kaya masarap muli ang tulog ko. Maski sa panaginip ay masaya ko. Pagkagising ko naman ay wala na akong katabi. Kaya naman napabangon na ako at saka na nag-ayos ng sarili. I wear my casual shirt and short and I look on a mirror and tried to fix my hair. I need my hair cut sooner. Kailangan ko na atang mag-ahit ng balbas. My bird is getting annoying. Lumabas na ako sa kwarto at tumiretso na sa dining area. It is already 7 a.m. at nabungaran ko naman sila na nag-aalmusal na. Hay naku Blake, akala ko ay hindi ka na babangon. Pupunta na sana kita, sabi ng asawa ko na mukhang susunduin na sana ako sa kwarto. I shouldn't wake up sooner. Baka nakaisa pa sana ako. Sorry love, napasarap lang ang tulog ko. Alam mo na bumabawi ako ng lakas Sabi ko na kunyari ay inosente. Nakuha naman niya yung green jokes ko kaya naman agad akong sinamaan ng tingin ng aking asawa. Blake, bantay niya sa akin. I raised both of my arms to show my defeat. She's the boss for the record. Iginaya na niya ako sa hapag. Agad naman na nakipag-fist bumps ang mga pinsan ni Alisa. Josh and Andrew look simple, probinsyano. Gay na mababait. Lahat naman sila ay may tsura. Buti gising ka na pre. Handa ka na ba mamaya? Mainuman yan. Diyan sabi ni Josh habang maganang kumakain. I look at the table and the mouth-watering food are already prepared. May hinanda na baka, longganisa, sunny side up na itlog, daing, sinangag at fresh na saging sapag. A typical yet very special food dito sa probinsya. Iinom kayong mamaya? Tanong naman ng asawa ko habang nakakunot naman ang aking noo. Kaunti lang naman insan at saka riyan lang kami sa bakuran Hindi naman kami paparoon pa sa kabilang baryo. Sabi naman ni Andrew na mukhang ayaw pang mapurnada ang inumin namin. Ayusin nyo lang ha. Malaman-laman ko lang may mga side trip kayo. Magkakatalo talaga tayo niyan. Natakot naman ang mga pinsan ng asawa ko. We silently ate our breakfast after that small conversation. Matapos ang agahan, ay pumunta kami sa malawak na manggahan. Maraming mga hinog na prutas mula sa puno. Nag-harvest muna kami and finally we tasted some fresh fruit from the tree. Hindi ko alam na talent pala ng asawa ko na mag-akyat baba mula sa mga puno. Nilapitan ko naman siya at binulungan. Aren't you sore down there, mahal? I asked her. She silently blushed from the way I asked. Medyo lang kanina, dyan ka na nga. Dami mo naman ang tinatanong Maktol naman ang asawa ko. Hindi ko naman maiwasan na mapabulaho ng tawa. My wife is too cute when blushing. I saw my son playing with some kid here at the farm. They are actually hunting dragonfly and playing with a pelt. Natuto rin ang anak ko na magpalipad ng saranggula. Then afternoon came, we decided to go in a falls kung saan nangyari yung alam nyo na. Hehe. We decided to swim there while having a barbecue party. Tuwang-tuwa naman ang anak ko nang makalangoy muli. My child is actually fond with swimming from the day that I teach him how to dive. Pakiramdam ko ay sasabak ito ng mga swimming competitions in the future.
Tulad ng mga masasaya na araw ay agad din natapos ang araw na ito. Pero mukhang hindi nakakalimutan ng magpinsan ang inuman session namin ngayong gabi. Everything is settled for the best. Masasarap na mga pulutan, mga alak at iba pa. Nag-imbita rin si Andrew at Josh ng mga barkada nila, but I did not expected to have some girls. And there is exactly one girl who kept learning and leaning on me. I thought her name is Jamaica. She's sexy, she's so pretty too, but she's no equal to my wife. But my wife is very jealous. Lumalayo na ako sa Jamaica na ito, ngunit pilit pa rin siyang lumalapit sa akin at ipinupulubot ang kanyang kamay sa akin. Hindi ko na lang nakita yung asawa ko. Mukhang pumasok na siya, palipat-lipat na nga ako ng pwesto kasi tabi at lapit ng lapit sa akin si Jamaica. She's often trying to seduce me pero hindi ako tinablan sa kanya. Unang-una ay wala nang mas gaganda kaysa sa asawa ko at sa paningin ko, she's my life. So I did not intended to cheat for a piece of limited pleasure. I am now seeking for a longer commitment. Kung pwede nga lang na umalis na ako sa inuman na ito, ay alis na ako. Dikit na dikit kasi ang Jamaica na to. I am getting annoyed to. At mas lalo akong napika nung akma niya pa akong hahalikan. You can call me not gentleman, pero tinulak ko talaga siya. Huwag niyang idadahilan na lasing na siya. Walang matinong babae ang gagawa nun. Just a fucking shit. Why did you push me? She said in an annoyed way. Napaka-arte pa nitong magsalita. I have a wife. If you can't respect yourself, respect my commitment and my wife. I am a married man. Seryoso na sabi ko. Natigil ang inuman. Tumaya naman si Jamaica at nakapimewang na ngayon. Ano naman ngayon kung kasal ka na? Okay lang naman sa akin. Yun nga lang. Yun ang may mas thrill. She said, kung noon ay ganyan din ang utak ko, ay iba na ngayon. Mabuti na lang at wala ang asawa ko rito. At baka nagkagulo pa. Narito pa si Diyos na mukhang inaawat yung kainuman namin ni Jason at Jason ata ang pangalan, kapatid niya, itong Jamaica na to. Pare, iuwi mo na yung kapatid mo. Pokpok pala yan bakit mo sinama-sama rito? Ani Andrew kay Jason. Akma pang magkakaguluang ng awating kami ni Tito Arnie. Pinauwi na yung magkapatid. Tinapos na rin namin yung inuman. Pumasok na ako sa loob. I am not that dizzy. I'm still on my right state. Hindi naman ganun kababa ang alcohol tolerance ko. I can still walk straight and think up straight. I just take a bath at saka na ako dumiretso sa kwarto namin. Natutulog na ang anak namin ni Alisa na marahil ay napagod dahil sa maghapon na paglalaro at paglangoy kanina while Alisa is sitting on the bed and looking at me with a blank expression. Oh, bakit ka nandito? Akala ko pa naman ay tinitake out ka na nung lentana yun Akala ko pa naman sasama ka na sa kanya. Willing to donate naman ako, she said, where jealous is evident in her tone, just like how her sarcasm is so obvious. Mahal, ano bang sinasabi mo? Let us talk about it. Sabi ko na may halong panunuyo ang tono. Blake, I am tired. Matulog na muna tayo. Pagod na sabi niya. But I did not let her sleep. Ayaw ko na matulog kami na may samaan ng damdamin. Hinila ko siya sa balkonahe at doon kami nag-usap. We will not sleep without talking and solving this problem. Mahal, I won't do that. Nagbago na ako. Pagkatiwalaan mo naman sana ako. Nagmamakaawa kong sabi sa kanya. She's crying now and it's pain me to see her on that kind of state. Silos na silos kasi ako, Blake. Hindi ko alam kung baka sa bukas o makalawa, makahanap ka na ulit ng iba. Hindi ko alam kung baka magising kami ng anak mo na hindi na kami yung buhay mo. Sorry, Blake ha. Ang dami kong nakasing insecurity. She started to cry silently. And the only thing that I can do is to hug her tightly as I can. Nasasaktan ako na nasasaktan siya. I never thought that all of these years I started to strip his confidence from his body. I never thought that this might be the result of my neglecting from my wife. Ngayon ko naramdaman yung pagsisisi. Ngayon lang nag-sink in sa akin na all of these years I am slowly eating her steam because of my greed and selfishness. She just shows me how to be a good wife. But
just paid her painful words, rejection, and paid her with insecurities. I wish that I can bring back the time, look for the other side of my destiny, and finally accepted her. I wish I could prevent my old self from destroying my wife, but I can't. Everything happens, and I couldn't bring back time. Kaya nga pilit ko nang inaayos kasi gusto ko nang bumawi. I just want to lift her up. Hinakap ko ng mahigpit ang asawa ko at hinayaan ko siyang umiyak sa aking dibdib. She's doubting herself. She's just tired from all of the pain that I brought to her life before and even now. She's a brave woman, a brave wife and a brave mother to our child. Kaya nasasaktan din ako sa tuwing nakikita ko siyang nahirapan. Lalo na at ang pinakapuno ng lahat ng ito ay ako. I just make her vulnerable. Lumuhod ako sa harapan niya while I having these bleeding stares at her. I want to ask for her forgiveness. I want to beg. Gusto ko na magmakaawa na wag niya nang maliitin ang sarili niya, ang pag-ibig niya sa akin at ang pag-ibig ko sa kanya. I am sorry, Alisa. Mahal sa mga bawat isang bagay na gawa ko noon at ngayon sa'yo, sa bawat sakit na ipinaranas ko sa'yo noon. I know that it affects you. Everything that I have done that resulted on you to be like this. Huminga ako ng malalim habang hindi na rin maiwasan na maiyak. Through me, cried for their love. Hindi nakabawas sa pagkalalaki ko yun. It is a way to lessen my pain, and I am willing to show my every side to my wife, from weak to brave, the happiness and sadness. I want to be part of her life. Our history, ayaw kong mawala sila sa buhay ko, or it will a nightmare. I can't live thinking that they will gone. Blake, sabi niya habang pilit akong tinatayo. But I refuse. I want to show her that I am sincerely asking for her forgiveness, that I am sorry that I have done all of this thing in the past. Patawarin mo ako, Alisa. Blake, nung araw na tinanggap kita ng buo, not just your great side, not just your angelic appearance, not just what you have, but who you are. I accepted your bad side and your unknown side kasi gusto kitang makilala habang buhay. Believe me, Blake, matagal na kitang pinatawad kasi mahal kita ng sobra. Family, Alisa Magkalas. Nagkabati rin kami ni Blake. I suddenly forget that he is already a changed man, that he is doing all his best to change his ways. At alam ko rin na hindi yun kadali. It should be my part to understand more muna. Kinaumagahan ay nabalitaan ko kina May at Rhea yung nangyari kahapon, that beach na pinagtakpan pang isinama ni Jamaica ang asawa ko sa mga kinakalantari niya. Namangha naman ako nang sabihin ni May yung ginawa ni Blake. On how he refused Jamaica and stand for our marriage. Huminga ako sa asawa ko. Humanga ako sa kanya, and at the same time ay nagigilty ako sa inakto ko kahapon. I should not judge him that fast. Dapat ay inalam ko muna bago ako umakto ng ganun. Pero ang mahalaga ay natuto kami sa bawat pagkakamali. Ang mahalaga ay napagtibay kami ng mga pagsubok. Hindi na dapat kami mabuwag ng mga tulad ni Jamaica o ni Denise. Dapat ipinakita ko rin yung worth ko kay Blake para alam niya yung value na mawawala sa kanya kapag nagkataon lang talaga. Humingi rin ng tawad sa akin ang magkapatid na Joss at Andrew. Ang isinama lang naman talaga nila sa inuman ay yung tropa nila na si Jason. Isumabit yung lang naman ang lintang nitong kapatid na si Jason. Mabuti na lang talaga at nagbago ng asawa ko. Sa bagay, kung tutuusin, ay hindi naman babaero talaga si Blakeson. Mas nauna si Denise kaya naman naiintindihan ko kung saan niya hinuhugot yung galit niya noon sa akin. Pero panahon na rin pala para ibaon na namin ang lahat ng yun sa limot. Kaya nga narito kami ay para magsimula ng bagong pahina ng buhay. Kumbaga ay change is coming na talaga at masaya ako sa nagiging takbo na ng buhay namin. Pakiramdam ko ay kumpleto na ako bilang isang babae, ina at asawa. Tila wala na ako mahiling pa sa ganitong klaseng buhay at biyaya ng may kapal.
Madali na lang na matapos ang isang linggo namin na bakasyon. Nag-improve na si Blake. Mas okay na ito. Kumakain na siya ng maayos. Hindi na rin madalas natutulala siya na para bang nag-iisip ng malalim. At ang pinakamahalaga ay magana itong kumain kaya masayang masaya na ako. Sing bilis ng liwanag na natapos ang bakasyon namin bilang isang pamilya. Nakakalungkot dahil lilisanin ko na naman ang masayang lugar na ito. I know that there's no such thing permanent in this world. Pero kailangan na namin bumalik sa Maynila. May mga buhay kaming iniwan doon. We're just here to relax, take a deep breath, and have a nice vacation. Gusto ko nang iparana sa anak ko yung buhay ko noon bilang batang probinsya. Kids nowadays are too much drawn with gadgets. Sila na talaga yung mga digital natives na tinatawag. They can use technology better than adult is capable to do so. It's not that bad thing. Okay naman na magkaroon sila ng kaalaman in terms of technology as long as may nag-guide na adult sa kanila. So, hindi sila mamamali sa gamit ng technology and it can cause misinformation and gaining and forgiving knowledge. Masaya naman ako na nakikita si Blaze na nakakuha ng mga panibagong experience. He experienced to play on a rust field, hunting insects, playing with dirt, nangangamoy araw minsan, at sobrang pawis sa paglalaro. Ngayon naman ay nag-iimpake na kami ng mga gamit. Nasa labas na marahil si Manong Jun at nagpapahinga lang para maya-maya ng konti ay makakapagbiyahe na kami patungong Maynila na naman. Habang tinutupik ko itong mga pinagsuotan namin na nilabhan ko kahapon ay naramdaman ko naman ang pagyakap sa akin ni Blake. Ang bango naman ng mahal ko, sabi niya habang pilit na isinisiksik ang kanyang mukha sa aking liig. I can't help but to feel ticklish with his bird. Kumakapal na rin yung balbas niya at ang kanyang haircut. Blake, pagupit at paahit ka na yan ha. Kumakapal na yung balbas mo, sabi ko sa kanya. Lumayo naman siya ng kaunti at parang bata na kunwari ay nagtatampo. Why, I'm not attracted with this bird? Tanong niya. Nakaisip naman ako ng kalukuhan habang nakatingin sa kanya. Oo, hindi ka na gwapo. Mas gwapo na si Sak sa'yo. Pabiro na sabi ko sa kanya habang nakangiti. Pero iba naman ang dating nito sa kanya. Tila nagdilim ang kanyang mga mata at pinaningkitan niya ako ng tingin. Ngumisi siya at tumayo sa harapan ko. Yon, gwapo. Alisa, are you blind? Mukhang harina sa sobrang puti yun eh. Tapos gusto mo inis na sambit nito habang naka-cross ang kanyang braso. Hinakap ko naman siya. Hay nako, Blake San Ferrer. Nagbibiro lang naman ako, masyado kang patola. Tara na nga sa baba at nang makauwi na po tayo, sabi ko na nilalambing siya. Nakalimutan ko na ang hirap paamuin itong isip bata kong asawa. No, sabi mo sa akin mas gwapo yung Sak na yon. Che, sabi niya, hay nako, ang ginawa ko ay inangklak ko ang aking mga braso sa kanyang liig. Dahil di hamak na mas matangkad ito sa akin, hinuko ko siya at hinuli ng aking labi ang kanya. At first, he didn't respond with my kisses, but later on, I find myself droning on his way of kissing me. Kung hindi ko pa itinutulak ang kanyang malapad na dibdib, ay baka kinapos na marahil ako ng hininga. Stop na, baba na tayo at baka hinahanap na tayo roon, sabi ko na hinihingal. Kita ko naman ang mayabang nangiti nitong si Blake. Okay na mahal, sambit niya at saka na kami bumaba. May mga baon pa ang mga pinsan namin sa amin kaya naman napuno ang aming van ng napakaraming pasalubong. Nandyan ang mga saging, mangga, kamote at iba pa. Bago kami umalis ay hinakap ko na muna si Tita Sophia at Tito Arnie. Maraming salamat po sa pagpapatuloy niyo sa amin. Mamimiss ko po kayong lahat. Sambit ko na medyo maluha-luha. Alam niyo naman na napakababaw ng luha ko eh. Ano ka ba, Alisa? Laging bukas ang tahanan namin para sa'yo. At mamimiss ko rin itong apo ko. Balik kayo dito ha, sabi ng tiya ko. Nagpaalam na rin ako sa aking mga pinsan. Ganon din si Blake. Nakakwentuhan ang dalawang itlog na si Joss at Andrew. Makita ko rin si Blaze na may kausap na isang batang babae. Bata pa lang ay makikitaan na ng kakaibang ganda, maputi at may mahabang itim na buhok. I will marry you someday, promise. Nabigla naman ako sa sinabi ng anak ko. Loko talagang Blake yan. Natututo ang anak namin sa kanya. Hay nako. Sumakay na kami sa van at sumulyap sa huling pagkakataon dahil medyo mababa pa naman ang oras ng biyahe or mahaba-haba ay nakaidlip ako. Napuyat din kasi ako dahil kagabi ay may kalokohan na despedida party na
pa namin na inihanda ang mga pinsan ko. Pasada 1:00 na kami nakabangon kaya hanggang ngayon ay tinatamaan pa rin ako ng puyat. Nagising na lang ako sa ibang daan yung tinatahak namin. Tinanong ko naman si Blake na katabi namin. Tulog pa ang batang makulit kaya hindi niya rin kami pansin. Saan tayo pupunta, mahal? Tanong ko. Ngumiti naman siya sa aking pabalik. To my parents, I want to introduce my lovely wife and son to my clan. Naghihintay sila ng apo sa akin pero hindi nila alam na mayroon na silang apo. Matagal na, hehehe, sabi pa niya. Para namang may nagpreno sa loob ng utak ko. Wait, anong ipapakilala? Bigla naman akong kinabahan at nag-alalang tumingin kay Blake. Mahilig pa naman ako manood ng drama kaya naman napaparani ako ngayon. Kilalang mayaman ang angka ng mga Perer. Kinatatakutan sila hindi lang sa Pinas kung hindi sa buong mundo rin. Tinagurian na Iron Hand Tycoon ang mga Perer. They always dominate the business world kahit saan sila umapak. Blake, kinakabahan ako. Sa ibang araw na lang. Hindi ako handa, sabi ko sa kanya. Totoo naman kasi yun. Para akong natutulero sa sinabi niya. I know that you will say it. Kaya nga, biglaan na ito eh. Ang mahal. And mahal, there is no perfect time. Nangako ako sa iyo na ipagsisigawan ko kayo sa buong mundo. Gagawin ko to at ang unang hakbang mo ay ang ipakikilala ko kayo sa pamilya ko. Ano pa bang magagawa ko? He looks determined. At determinado na talaga siyang gawin na ipakilala ko. Nakarating kami sa isang napakalaking lugar na ito. Tarangkahan pa lang ng mansyon ay nakakalula na. Pinagbuksan naman kami ng mga well-armed na mga guard. Ako na lang ang napanganga sa laki ng garden. They have maze garden at ang buong palapag ng mansyon na nasa harapan namin ay nasa 6 na palapag, semi-modern style at talaga namang nakakamangha. Nagising naman ang anak ko. Mama, nasaan po tayo? Taka na tanong ng anak ko. Pupunta natin ang lola mo, anak, your grandfather and grandmother on your father's side. Gulat na mangha naman ang anak ko namin. Nang naiparada na ang aming sasakyan sa malawak na parking lot ng mansyon, ay makikita ang mga sari-saring modelo ng mga sasakyan. Kahit siguro magkanda kuba ako sa katatrabaho ay hindi ko ito mabibili lahat. Kinakabahan naman ay sinundan na lang namin si Blake ng habang naglalakad. Nakarating kami sa isang sala kung saan nandun ang dalawang mag-asawa na si Mr. and Mrs. Perer. Nandun na rin ang ibang kapatid ni Blake, ang kuya niya na si Juice, First Perer and ate niya na si Athena at ang kambal na si Dion. Kung bakit alam ko kung sino sila, alam nyo naman kung sino ang first love ko. Magmula nung college pa lang ako. Nakita nila kami at tila mga leon sila na nakatingin sa amin. Pero ang anak ko ay hindi man lang natakot. Mukhang masaya pa ito na tumakbo sa mga magulang at kapatid ng asawa ko. Bless you, iho, sambit na lang ni Mrs. Perer. Lahat sila ay nagulat. Una ay hindi naman nila alam na kasal na ang anak nila at mas lalo na ang impormasyon na may anak na si Blake. Iniwan namin muna si Blake sa kapatid ni Blake. Gusto kasi ako makausap ng mga magulang ni Blake, maski ang mga nakakatanda nitong kapatid. Kaya naman nagtungo kami sa isang library office ng mga Perer. May sarili pa silang elevator. Habang nasa elevator kami, ay halos mga tugna ang tuhod ko sa labis na kaba at pressure. If Blake did not hold my hand, ay baka kanina pa ako nawala ng malay dito. Nakita ko naman na nakatingin sa akin si Miss Artemis na kapatid ni Blake. I mean, ate niya. I like your passion. Sambit nito sa akin ng mahina. Nag-thank you naman ako. She smiled at me at mukhang kahit na mataray ito, ay mabait naman siya. Siya rin yung ate ni Blake na may sariling international clothing line. Nakarating na kami sa library office. Malawak ito at may isang lamesa roon kung saan naupo si Mr. and Mrs. Perer. Tumabi ang magkapatid na si Celicos at Artemis. Start explaining, son. Walang emosyon na sabi ni Mr. Perer. Matanda na ito kung tutuusin, ngunit hindi halata dahil sa kisig at gwapo nito. Matapang naman na hinarap ni Blake si Mr. Perer. The talk, Alisa Magkalas. I am married for about 6 years. I have a lovely wife and a great son that I hide from all of these years. Sambit ni Blake habang matapang na nakaharap sa mga Perer na tulad niya. They are looking at my husband with plain expression. Hindi mabakas kung ano nga bang nakasulat sa kanilang mukha.
Nakaka-intimida naman talaga ang presensya nila. They are born to be dominating, and that is a fact. Whatever angle you will be looking at, imagine how can I still standing straight at them with this kind of presence. Start explaining now, Blake. I want all the details, sambit ni Mrs. Ferrer habang pinapaypayan ang sarili. She looks glamorous with her looks by the way. Tila hindi tumatanda ang ganda ng ina ng mga Ferrer. Humugot muna ng malalim na hininga ang asawa ko. Alam ko kasi na mahaba-habang paliwanag ang magaganap. Hinigpitan ko ang pagkakahawak ko sa kanyang kamay dahil sa oras na ito ay kailangan niya ng masasandalan. Kami ang magsisilbing pagkukunan namin ng lakas ang isa't isa. It was started one fated night. We have a very difficult quarrel with Denise. Nakainom ako noon sa isang bar at mayroon akong nabuntis. Her name is Alisa. Hindi ko alam na magbubunga ang lahat and her parents want me to marry her but I don't want to and yet I cannot do it. Pumayag ako makasal sa kanya pero tago with the help of Ninong Dre. Hindi ko sila tinanggap agad. I am so in love with Denise that time that I made them my biggest secret. And my wife, she endorsed all of it just to keep our family. I learned that Denise is more in love with her dreams. She always reject my marriage proposal in that time. Ang asawa ko, ang nasasandalan ko. I find her true beauty at ngayon nagising na lang ako na may malaking mawawala sa akin kung itatago ko sila. Kaya narito ako because I want myself to introduce you in my family. Mahaba-haba ang bawat salaysay ni Blake, may tapang at katotohanan. Matagal na yun, natuto na akong patawarin yung nakaraan. Hindi naman makakatulong yung laging titingnan ang mga maling nagawa. Noon, I am planning, we are planning for move forwards. It is always the new beginning, ika nga. Nabigla naman ako nang lapitan ni Mr. Ferrer si Blake at sinampal ito ng pabaliktad. Sa sobrang lakas nito ay nag-echo ang sampal sa loob ng silid na ito. Bumaling pa kanan ang mukha ng asawa ko. I'm quite disappointed with you, son. Walang Ferrer ang ikinakahiya ang pamilya niya, sabi ng nakakatandang Ferrer. Pero maya-maya ay ngumiti rin ito. And I am proud to you that you can acknowledge your mistakes. Mukhang hindi ko asahan na may madadagdag na sa apo ko. Hindi ko rin inaasahan na lapitan ako ni Mr. Ferrer at nakipagkamay sa akin. Para pangang nanigas at hindi agaran na nagsink-in sa utak ko ang nangyayari. It's finally nice to meet you, Iha. May I ask your name? Tanong nito parang natutuyo sa kaba ang lalamunan ko. Kahit nakangiti na siya ay tila naiintimida pa rin ako. Alisa po, magkaalas, nginig at nauutal ba na sabi ko. Hindi talaga ako masanay-sanay, Diyos ko. Nice to meet you, Iha. We shake our hands. And please don't be intimidated with us. Welcome to the family. You are now Ferrer. Anya na may ngiti na. Pilit ko namang inaalis sa sistema ko yung kaba. I can't help po, sambit ko. I heard my husband chuckled and same goes with Artemis and Mrs. Ferrer while nakangiti lang sa akin ng tipid si Sedicos. Call me dad from now, okay? Sabi ni Mr. Dad na pala. Tumugon naman ako ng oo. Nilapitan din ako ni Mrs. Ferrer. Call me Ma'am Iha. Welcome to the clan. Don't be afraid to us from now. We don't bite. Sambit ni Ma'am. At hinakap ako sa a very heartwarming hug. Sumunod naman si Ate Artemis. Hi, I am Artemis. Just my first name. And Ate at all, I like your passion so. You are so to be my sister-in-law. And anyway, you are my way better than my brother X from the start. I don't like her attitude at all, but you got my girl. Witty na sabi niya na mukhang magkakasundo sila ni Marcel kung magkataon. Sumunod naman ay si Sedicos. He is that much intimidating version of the combination of Blake and his father. Parang ang panganay sa Ferrer talaga ang nakaka-intimida. Nakipagkamay rin ito sa akin. Sedicos, welcome to the family. Sabi niya na may tipid ulit ng ngiti. Napakababa rin ang tono ng kanyang boses. Naramdaman ko naman na may humapit sa aking biwang. It's none other than my jealous husband again. Madilim na naman ang kanyang mukha and he is breathing heavier. Fuck off, said. Inis na sambit ng asawa ko habang tinatapunan ng matalim na titig ang kanyang nakakatandang kapatid. Sedicos stays
his brother. My brother is getting more possessive. That is new. Mukhang may sasabihin pa itong asawa ko nang sinuway na sila ni Dad. Enough, young men. Bumaba na tayo sa sala. And I really want to meet the younger Pirer. Nilapitan naman ako ni Ma'am. It is so sad na hindi ko maalagaan noon ang apo kong yun. But he looks like a young, fine man. Mukhang pinalaki munang mabuti ang apo namin. So, gawa pa kayo ng isa ha. Nabigla naman ako sa sinabi ng senyora. Dinig ko naman ang ngisi ng asawa ko na katabi lang namin dito sa elevator. Narinig mo yun, mahal? Pangalawa raw, sabi ni Mami. Babae naman ha, yung mukhang kamukha ng babaeng mahal ko. Sabi niya at saka ako hinalikan sa pisngi ng damuho. Nahiya naman ako at katabi ko ang mga in-laws ko. Loko ka talaga. Nakarating kami sa sala at kita ko naman ang kambal na kapatid ni Blake kasama ang anak namin na naglalaro ng Lego at ang laki na nang nagawa nilang building. One of the twins is grinning like an idiot. Looks like we will have a new genius in a family. Ngumisi naman si Blake San Ferrer. Ang asawa kong naghahambog na naman. Siyempre, anak ko yan eh. Buti hindi sa'yo nagmana nang aasar na tanong ni Artemis kay Blake. Alam niyo naman na pikon tong asawa ko eh. Ha. Nilapitan ng mag-asawang Ferrer ang apo nila. Magiliw naman si Blaze na kinausap na matandang Ferrer. Nakakandong pa ang anak namin sa kandungan ni Dad habang kinukwentuhan namin si Blaze ng lola niya. Nilapitan naman ako ng kambal. Halos magkamukha naman talaga sila. Yun nga lang ay iba ang uri ng pananamit nila at hairstyle. Hi, I am Cryon. Nice to meet you. Bati sa akin ng artistang kapatid ni Blake. Alisa Magkalas. Tugon ko naman sa kanya. I am Dion. Sambit naman ng isa sa mga kambal na isang sikat na surgeon. Nalaman ng nakakatandang Ferrer na mahilig mag-swimming ang apo nila. Napansin ko rin na nakahiligan ni Blaze ang paglangoy magmula nang tinuruan siya ni Blake. Kaya naman ngayon ay nagtungo sila sa pool upang magbanding silang mga lalaki. Kaya ngayon ay umuulan ng munay na naman sa aking mga mata. Maganda pa rin ang hubog ng katawan ng ama ng mga Ferrer. Mas lalo naman si Cedicus na tall, dark, and handsome naman talaga. Habang yung kambal naman ay tila mga umahaw na Adonis. They're all shaped perfectly. I can see the future of my son. Lumalangoy-langoy lang sila. Habang kami naman ni Artemis at Ma'am ay pinili na lang namin na umupo sa isang bench sa tabi ng pool at magkwentuhan. What are you doing in life naman, Iha? Tanong ni Ma'am sa akin habang iniinom ang isang basong juice. Tapos po ako ng accountancy. I work on some accounting firm before po kami makasal ni Blake. Ngayon naman po ay nag-handle ako ng mga negosyo ko like boutique and coffee shop. Saad ko naman, ngumisi naman sa akin si Artemis. Ang swerte sa'yo ni Blake, ano? At ikaw naman ang minalas at nagkaroon ka ng asawa na may sayad. My baby brother who is a brat. Sabi ni Artemis na ikinatawa ko naman. Grabe ka naman sa kapatid mo. Artemis, mabait naman si Blake. Yun nga lang ay mas dominante ang pagiging brat nito. He's rotten spoiled with everything. But he is a sweet guy. Wow, that's good, Iya. Opo, sobrang sweet niyang magmahal. Bumabawi siya sa lahat ng pagkukulang niya. Totoo nga na ibang magmahal ang isang lalaking tulad niya.